So makikita mo, yung cover page na sinet up mo dito, ito na makikita na yun dito. Then yung logo nandito. Ito na rin yung pangalan ng business mo. So pag tinignan mo yan ngayon, mas maganda siya tingnan kapag sineset up sa sinesend mo siya sa mga guest mo. Kasi mas professional yung dating. Dahil nga meron kang cover page, meron kang logo, tapos personalize yung pangalan ng staycation mo. Hello guys, good day and good morning to everyone. Ngayon ay meron tayong demo ng bagong version ng ating staycation management system. Ang version na to ay na fully web app management na. Although, kapag nag-purchase kayo nito, ang unang marireceive ninyo ay itong Google Sheet file, ito, where nandito nalalag ang mga bookings, expense, payments, and properties, configuration rates, tablings, and external calendars. So ito ang mga pinaka-backend data ng inyong pinaka-web app. But don't worry kasi wala kayong gagalawin na kahit ano dito sa Google Sheet file. Ang purpose lang talaga ng Google Sheet file is dump lang talaga ito ng lahat ng mga transaction ninyo na gagawin dito sa may web app. Itong ating web app ngayon ay blanco pa. So wala pa siyang kahit anong content. So mag-i-start tayo by adding properties. Makikita natin dito na may property grid. All you have to do is click add property. Dito makakapag-setup na kayo ng property. Normally, mga property na ginagamit natin for staycation and property rental business is nilalagyan natin sila ng mga names like room 1, room 2. So for example, lagyan lang natin ng pangalan. Normally, yung ginagamit ng mga pangalan ng mga nag-staycation is mga girls names. Sabihin na natin Shirley, yung unang property. So, set up natin siya na unit. Meron siya halimbawa 1 bedroom. Tapos lagyan mo na rin kung anong bed type. Kung 1 bedroom ba siya, meron ba siyang double. Tapos max, sabihin na lang natin max o 3 person. Then, lagyan na lang natin ng no pets. Ayaw mo may pets sa property. Then dito, i-set up mo naman kung ano yung mga features ng property. So, kung ano yung i-set mo dito mga features, yun na yung makikita doon sa pinaka-booking site mo. Halimbawa, lagyan mo ng aircon. Separate mo lang siya ng kama. Ngayon, sabihin mo lang meron siyang queen size bed. Meron siyang smart TV. Meron ka pang free wifi. Yan, basta separated lang sila ng kama. For now, yan muna ilagay natin. Then, itong property na to, is pwede mong i-set up na nagre-receive siya ng down payment during booking. And pwede mo rin siyang i-set up na nagre-receive ng refundable deposit. So kung nagre-receive siya ng down payment, lagyan natin ng at least 30% or 20%. It's up to you. Ano ba, 20% down payment lang ang nare-require mo. Kung ayaw mo naman ng down payment, just put 0. Isi-0 mo lang siya or blank. Pwede na rin yan. And kung nag-ask ka ng down payment pero ayaw mo naman na meron kang refundable deposit, hindi ka nag-ask ng deposit, pwede na. Lagay mo lang dyan 0. So, then, pwede ka mag-choose ng kahit anong mga photos ng mga property. Click mo lang itong choose files. Then, for example, ito yung mga properties na i-select natin. But, check muna natin, i-sort muna natin siya ng view. Yan, para makita mo yung itsura. Let's make it yan. So, halimbawa, i-select muna natin itong mga properties na to. You get to select at least 3 photos para sa property na napili mo. Halimbawa, ito. Ito muna ilagay natin, itong photos to. Then, this one. Then, this one. Yan. Yan. So, click mo lang siya, then control para makaselect ka ng multiple pictures. Then, click open. So, makikita mo yung 3 pictures na pinili mo na yun. So, yan yung picture na gagamitin natin ngayon sa booking site mo for this particular property name na Shirley. So, let's add that. Kita mo, unti-unti niya nang ina-add yung property. Once na ma-add na siya doon, makikita mo nandito na yung pangalan ng Shirley. Then, nagkakaroon na siya ng parang pinaka-calendar niya. So, yung calendar na yan yung gagamitin mo para pag-set up ng mga bookings. So, add pa tayo ng isa pang property para lang sa other view. So, halimbawa, meron ka naman sa Sunshine. Pero yung Sunshine mo, unit din. Sabi natin, 2 bedroom. Tapos meron siyang queen size bed. Of 5 person. Sabi natin, okay lang tayo pwedeng pet friendly. Tapos ganun din, lagyan mo rin ito ng mga details like aircon, queen size bed, yan mo na smart, pwede mong lagay ng Netflix na free wifi, meron ka rin halimbawa Netflix,
So, take note, separate nyo lang siya lagi ng kama. At least, sabihin na ng meron ka rin kitchen and dining, then shower. O, lagay mo lang kung ano yung mga meron sa property mo. So, sabi mo, 30% on down payment, 30% din refundable deposit, tapos select ka ulit yung pictures. Halimbawa, ito yung picture ng property mo. Click mo lang, piliin mo lang yung mga image na gusto mong ipakita, like this one. So, halimbawa, yan ay nakapili na tayo ng 3 pictures. Click mo lang, so masasave na siya. Then, add mo na yung property ng iyong web app. So, ang una talagang gagawin mo is i-set up kung ilan yung mga property mo. So, ang maganda kasi dito sa web app na to, naka-design ito para mag-accommodate ng multiple properties. Halimbawa, 10 property mo. Ilagay mo yung 10 property rito. So, ganun lang siya gagawin. Then, after nito, ng property, start ka na rin ng pag-configure nung mga rates mo. So, dito mo naman ngayon i-configure yung mga rates. For example, sa Shirley, i-click lang natin itong pangalan. Then, ito yung kanina, yung property kanina, pag-edit ng property. So, ito yon yung ginawa natin kanina. So, ngayon, dito naman natin isi-set up yung rate. So, ang ilalagay natin yung regular rate. Halimbawa, 1 bedroom to, ang regular rate lang natin is 1.5. Kapag medyo weekend or special day, tinataas natin siya ng 1.9. Tapos, kapag meron extra person, plus 200. So, halimbawa, ganyan setup mo. Kasi normally, ang default kasi nito is naka-default na ito sa 2-pack. So, itong rate na 1.5 and 1.9 sa 2-pack set. So, anything more than sa 2-pack, automatic mag-charge na siya ng 200 pesos per person. So, yan yung initial setup natin sa rates. Then, after natin mag-setup ng rates, setup na rin natin yung rates ng kabila. Halimbawa, ito naman, 2 bedroom, medyo mahal dito, 2,000 ang regular, 2.5 ang mga weekends or special nights. So, sabihin natin ganun din, 200 din per person. Yun din ang rate sa kanya. So, importante ma-setup natin yung rates na yan. Kasi yung mga rates na yan ang magiging basis kung paano siya magkakalculate ng mga bookings. So, then after natin ma-set up yung rates, sa susunod natin i-set up is yung i-configure natin yung iba pang mga features ng ating rates. For example, yung mga add-on charges. So, edit muna natin to. So, ito yung mga possible na maging add-on charges. Halimbawa, meron kang parking or nag-accommodate ka ng parking, pero meron kang charge. Kung wala kang charge, set mo lang ito 0. Pero kung nag-accommodate ka ng parking, nag-charge ka, for example, nag-charge ka ng 200 for parking. Kung meron ka naman pet, nag-accommodate ka ng pet, pero nag-charge ka ng 300 sa isang pet. Then, kung meron kang cleaning fee, 300 sa cleaning, 300 sa laundry. Then, halimbawa, meron ka rin mga additional charges kapag meron late check-in. Set mo na rin dyan. So, late check-out, 100, early check-in. Then, set up mo na rin tong VAT mo. So, for example, 12% ang regular na. Then, mga other charges, sabihin na natin, 100 lang. So, anything other than ang gusto mo i-charge, set up mo lang. So, itong mga amount na to ay hindi naman to mga default amount lang ito. So, possible pa rin natin itong mabago. But ang importante, meron tayong nakaset up na amount para mag-apply siya doon sa mga ibubook natin. Whenever we want. Kasi pag wala kang sinet up, just siniro mo lang siya, all throughout, hindi mo siya magagamit sa halimbawa, siniro mo lang yung parking mo. So, ibig sabihin, hindi ka talaga nagbibigay ng parking kahit anong mangyari. So, ganun siya. So, tignan natin to. Then, set up mo na rin yung contact details. So, nandito na marami kayo i-configure dito sa may part ng configuration. So, yan. Email address mo, add mo na lang din yung phone number mo, then yung Facebook page mo, paste mo na lang dyan. Then, set up mo na rin itong payment methods. Ito naman payment methods, ito yung gagamitin mo para na mode of payment para sa mga customer mo, para mabayaran ka, especially doon sa booking site. So, halimbawa, nagbo-book yung customer mo, ito yung gagamitin nila para makapag-set out sila ng payment. So, pag nag-add ka ng payment method, pwede ka maglagay ng bank or e-wallet. Halimbawa, e-wallet tayo, lagay mo dito GCash. Lagay mo lang yung pangalan mo. For example, lagay mo lang dito yung phone number. Lagay mo lang yung phone number. Tapos dito mo naman ilalagay yung QR code. For example, meron kang image ng QR code mo. Halimbawa, ito lang muna. Ilang muna ilagay natin. Pero ang dapat dyan is QR code. Then, add that para magkaroon lang kayo ng idea kung ano nagiging itsura niya every time na magsa-set up ng payment. So, at least na nakapag-set up ka na ng payment. Pwede mo pa dagdagan. Halimbawa, meron kang bank account. Ganun din. Lagay mo lang kung mag-add ka pa ng ibang bank, lagay mo lang kung anong pangalan ng bako, lagay mo account name, tapos account number, tapos yung QR code mo rin doon, may bank na yun. So, yun din ang ilagay.
Siyempre importante na setup na natin yan, importante yan, charges, contact detail, payment methods. Itong payment proof, ito yun naman yung sinasubmit yung mga proof of payment. Alam mo, nag-send na sila ng payment, so yan yung part na sinasubmit nila yung mga proof of payment. Ito naman mga link na 'to, ito yung naka-setup na, naka-pre-setup na itong mga link na 'to. Once na mag-purchase kayo ng file na 'to. So kami na maglalagay niyan, kagaya nito, itong owner type, ito actually 'yon. Yan, yung booking site, ito naman yung kabila. Yun yung sa link ng booking site. So, after natin makapag-setup niyan, balik tayo sa dashboard tab, makikita niyo naka-okey na. So from there, pwede ka na mag-setup ng bookings. So, pwede ka na mag-add ng mga papaano ka ba mag-setup ng bookings? So, una, pwede mo i-click itong new booking. Halimbawa, merong magbo-book sa'yo sa unit, siyempre. Tapos ang bibook niyo yung Shirley, 1 bedroom. Mayroon kang magbo-book halimbawa na isang tao, halimbawa si Pedro. Tapos lagyan mo na lang siya ng email. So, lagay ko na lang muna yung actual email ko. Email para magkaroon kayo ng idea kung ano itsura ng nare-receive na email. Then phone number. Yan. Importante yung mga details sa tulad ng mga phone number para madali mo sila makakontak. Tapos lagay mo lang kung kailan siya mag-check-in. Halimbawa, check-in niya 21 hanggang 22. Makikita mo dito, nagka-calculate na siya. 2,352. So, paano siya nag-calculate ng 2,352? Kasi meron kang 1,500, yan yung regular rate mo na 1,500. Then nag-charge siya ng cleaning fee o laundry. Then nag-charge din siya ng 12%, but overall ang babayaran niya is 2,352. Ngayon, ayaw mo i-charge ng cleaning and laundry. Uncheck mo lang siya. Uncheck mo lang itong part na to. Yan, mababawasan na siya. Uncheck mo lang din yung laundry, 1,680. Ngayon, kung ayaw mo rin siya lagyan ng VAT, 1,500 lang ibabayaran niya. Yung regular lang na rate. Ngayon, halimbawa, nagkaroon kayo ng agreement, ayaw niya, pumayag siya na ayaw niya sa 1,500 kasi tumatawad halimbawa. So, pwede mo naman baguhin to. Yung regular rate na 1,500 per night, pwede mo siyang baguhin. Halimbawa, ginawa mo na lang siyang 1,300. Tapos, ito na lang magiging ano niya. So, depende lang. Pero kung meron ka pang gusto i-charge sa kanya, halimbawa, sabi niya, may magpapark daw siya dahil may dala siya sa sasakyan. So, pwede mo idagdag yung 200 na parking yung nakaset up sa'yo. Ngayon, ang maganda kasi nito, ay 200 yung kung default na nakalagay dito, pwede mo pa rin ito baguhin. Halimbawa, ang nakausap yung parking space ay pumayag ng 250. Pwede mo baguhin yung amount. So, yan. At kung meron ka pa mga other charges na naiisip na gusto mo ibigay sa kanya, yan. Ilagay mo lang dito kung ano yung amount ng charge, then lagyan mo lang ng specific kung others. Kung others, yan. So, sa ngayon, wag muna natin siyang post, lagyan lang natin siya ng parking. Then, ito yung part naman na maglalagay siya ng pinaka-down payment. Halimbawa, usapan nyo is 1,550 ang booking, pero magsisend muna siya ng down payment na 310. Naka-default kasi ito sa 20% kanina, na kinompute natin kanina, 20%, so 310. Pero sa naging usapan nyo, 500 na lang. Magda-down siya ng 500, automatic, meron siyang balance na 1,050. Tapos, maglagay ka na lang din ng mga additional notes dito regarding sa kanyang stays, or kung meron siyang gustong special na request, so dito mo na lang ilalagay. Then save mo na itong booking. Yan. Pagka-save ng booking, makikita mo nandito na yung booking niya. July 21 to 22. So, nandiyan na yung booking niya. Paano kung sakali nagkamali ka na encode kanina at gusto mo siyang i-edit? Madali lang yan. All you have to do is click mo itong booking niya na to. Then lalabas na yung part na mag-i-edit ka na. So, pwede mo nang i-edit kung ano man yung mistake na nagawa mo dito. Halimbawa, nakalimutan mo, lalagyan mo pala dapat siya ng cleaning fee. Ayan, pwede mo nang ilagay dyan. So, tapos, i-save mo na lang yung changes. Then, update it ulit siya. So, yan yung way ng pagbubook. So, pwede mong gamitin ito new booking. So, ito pa sa pinakamabilis na paraan ng pag-setup ng booking is hindi mo nagagamitin itong button. Ang gagawin mo na lang is i-click mo na lang mismo yung mismong date. For example, dito sa sunshine, magbubook tayo. Meron kang guest na magbubook ng July 14. Halimbawa, ito yung date na to, July 14. I-click mo lang to, punta ka lang doon sa July 14, click mo na yan. Automatic new booking na yan. So, dahil wala namang nakabook na kanya, automatic magtatag siya as new booking. Then, lagay mo na lang yung pangalan. Halimbawa, Petra Starna. So, tapos lagyan mo na lang ng email. Lagay ko na lang yung actual na email natin para makita nyo yung contact number. Tapos ito na yung date na tinalik natin kanina. Check-in siya ng 14, pero 2 nights. Halimbawa, magto 2 nights siya. 15 mo ilagay. Lagay mo na lang kung ilang guest. 2.
Set up mo lang siya sa 2. Tapos, ayaw mo siya lagyan ng cleaning fee. So makikita mo yung charge niya is 2,000. 2,000 na 2 nights, then magiging 4,480 kasi meron siyang VAT na 12. Pero kung wala yung VAT, 4,000 lang siya. So halimbawa, ilalagay na lang natin yung VAT. Or wag muna natin ilagay yung VAT. Yan, 4,000. Pero, ang guest pala niya is 3. So makikita mo, naglalagay siya ng additional charge na 200 per guest. Kung gawin natin yung 4, magiging 4,4. Kung lalagyan pa natin ng VAT, magiging 4,9 yung babayaran niya. Then halimbawa, nag-decide siya, sabi niya, ang usapan niyo, magda-down na lang siya ng 1,500. So, then, di ba itong property na to, sinet natin to kanina na merong refundable security deposit. So, sabihin na lang natin, meron din siyang 1,000 na security deposit. Ito security deposit, ito yung amount na i-refund mo sa kanila pag check out nila. So then, maglagay ka na ng note dito kung ano mga special requests or kung ano yung mga details like yung kung anong plate number ng sasakyan nila or kung meron man silang parking. So, di ba may parking sila, sinet mo rin ang parking. Then, save mo na yung booking. Yan, makikita mo yan. Nakapag-set up na tayo ng booking doon sa kay Petras Serna del Pedro. Oh, yan yung way ng pagano. Pero makikita nyo, ang nandito lang sa baba is yung Pedro kasi ito Ibans. Nagkataon kasi na itong Petras Serna nagkamali tayo ng booking. Nabook natin siya ng 14, ang petsa today is 17 na. So medyo na siya, lampas na sa araw. Kumbaga, nagkamali tayo. Ang totoong booking niya pala dapat is 24. So pwede natin siyang i-edit. Baguhin mo lang itong date. Tapos baguhin mo lang itong 2 nights, 24 hanggang 26. So makikita mo ito na yung rates niya. Then save mo na lang. Yan. O, dahil na-correct mo na, makikita mo na dito, dalawa na sila. So makikita mo dito, itong isa may nakalagay na custom kasi ito in-override natin yung booking niya. So, aside from this here, di ba pag nag-i-edit tayo, kiniklik natin to or kiniklik natin itong booking mismo na to, pwede rin natin siyang gawin dito. Halimbawa, itong booking na to, i-click mo lang din yan. Meron na dyan part na ipapakita niya yung details ng booking. So, papakita niya yan yung details lang ng booking, tapos kung meron kang gustong i-update na payment. Halimbawa, on the day, dumating na yung araw na kanyang booking. Ang unang niyang dinown, di ba? Nag-down na siya ng 500. Pero, at booking day, ginawa niya, pinul niya na yung bayad niya kasi ang babayaran niya dapat is 18,850. May balance pa siya ng 100. So, ang gagawin mo lang, type mo lang yung 1,850. Then, ito, palitan mo na lang ng 0. Yan. Pero mas mabilis, dito na rin. Kasi dito, mas automatic siya dito. So, halimbawa yung 5, gawin mo na lang 1,850. Automatic mag-0 yun. Tapos, save changes ka na lang. Yun ay pagdating na ng check-in date. So, doon mo na lang i-update. Then, after nun, makapag-set up ka ng booking, makikita mo, mag-update itong mga scorecards like balance due, kung ilan pa yung receivables mo. Tapos kung magkano pa yung pending payment, kung ilang bookings yung upcoming, 2 booking, makikita mo na yan, 2. Then, today's check-in, wala. Kasi ang darating na check-in is July 21 pa. So, yan. Then, dito mo na rin siya ma-check yung mga earnings. Makikita mo, meron ka na dito expect revenue na 7,200 doon sa bookings na yan. Pero ito pa lang yung actual na nako-collect mo, may balance pa na 5,200. Then, sa expenses, dito mo naman pwedeng ilagay yung mga expenses. So, sa mga expenses naman, ang ilalagay mo na lang dito is kung ano yung mga actual ng pinagkakagatan mo. For example, mag-add tayo ng isang expense. So, ang pag-add ng expense, aside from added expense dito sa button na to, pwede mo rin siyang i-add dito yung expense. For example, meron tayong sample expense dito si Shirley. So, prior yung booking, yung check-in day nila, nag-set up ka halimbawa ng maintenance. So, halimbawa, meron kang maintenance, meron ka lang inayos na door. May pinalitan kang doorknob sa unit nila. So, halimbawa, gumastos ka ng 500, lagyan mo na lang ng note, replace all doorknob. So, yan. Siyempre, gastos yun. So, itatag mo na lang as expense. Kaya pag tinignan mo itong expense tab, makikita mo na dyan, meron ka nang nakalagay na 500 maintenance para sa replacement ng doorknob. So, dito, makikita rin dito yung cash flow. So, kung ilan yung actual na cash mo. So, ang cash flow niya is papakita ng income, expense, then net cash, then cash flow by property, then kung sino na yung may cash. So dito na may filter dito, ay maganda dito may perotong filter. So pwede mo siya i-filter kung ano yung mga property like this one kay Shirley. Ito yung cash flow no kay Shirley. Ito naman yung cash flow no kay Sunshine. Pag gusto mong pagsamahin yung dalawa, set mo lang all of properties. Yan na yung cash flow nila. So, may mga details na rin siya dito kung ilan yung nakaka-capture na overall for the month. Pagdating naman sa charts, nandito na meron na rin tayong charts. So dito mo na monitor kung ilan yung pinaka-activity, the income, expense, total cash, tapos mga charts.
So, may filter na rin ito ng all properties na kung ano yung mga specific na property. Then at the same time, meron tong calendar. So halimbawa gusto mong minomonitor mo sa calendar. Ito yung pinaka-calendar mo ng July. May nag-book na dito. Ayan, dito nakabook ni Pedro. Dito nakabook ni Petra Sir. So at least meron kang way para makita kung ano yung tsura ng calendar. Ngayon, tingnan naman natin sa booking sites. Diba kanina, dun sa configuration tab, meron tayong link nito booking sites. So, ano ang tsura ng booking sites na to? All you have to do is copy this. Ito yung site na ibinibigay mo sa mga guests mo para dito sila mag-fill out ng kanilang mga booking. So, ito yung itsura ng booking sites. Yan. Let's just see kung ano itsura. So, ito yung itsura ng booking sites niya. Papansin mo, yung unang property mo, ito yung Shirley. Ito yung mga image na nilagay natin kanina. Pangalawa, ito yung second property mo. Ito yung Sunshine. So, ito yung mga image ng property na yun. So, makikita mo kanina, ito yung mga sinet-up natin sa kanya. May nakalagay na ako. 1 bedroom, tapos double bed, up to 3 pack, no pets allowed. Tapos dito yung mga other features niya, aircon, queen size bed, smart TV, free wifi. Yun yung purpose ng mga paglalagay ng mga features na yan. So same thing with the Sunshine. Nakalagay dyan, 2 bedroom, queen bed, up to 5 pack, pet friendly, aircon, queen size bed, smart TV, free wifi, Netflix, kitchen and dining shower. So yan ang mga lalagay mo. Tapos nakalagay na rin dyan syempre kung magkano yung rate niya per night. Same thing. So halimbawa, gusto mag-book ng client mo. Pero kung sa client na pinagsendan nitong link na to, gusto niya mag-book for 28 hanggang 29. Tapos, ang gusto niya is yung 1 bedroom lang. So, automatic pagdating sa search, nyon, ang makikita niya lang syempre, yung at least merong 1 bedroom, ito, ipapakita niya rin kasi magiging available din. Tapos, ang ipakita mo dito, halimbawa, gusto mo pet friendly, ito papakita niya yung pet friendly, hindi niya ipapakita yung. Tapos, kung no pets naman, ito gusto mo. Yan. Pero let's set na lang natin sa any para makapili siya. For example, ito yung sinet niyang date, check-in date 28 hanggang 29. Ito yung napili niya. So, nag-decide siya i-book to. So, ganito magiging itsura niya. Pinubook niya yung Shirley for check-in na 28, check-out na 29. One night stay. Magka-calculate na siya kaagad. So, ito yung default estimated calculation niya, 1.5. Tapos may cleaning na siya. Automatic nang included dito yung cleaning and laundry. So, yan. Then, yung VAT, nakalagay na rin yung VAT. Automatic na included sa computation. So, ang babayaran niya is 1. Ang 2,352 lahat ng babayaran niya. Then, 20% down payment is 470. Ngayon, kung meron pa siyang parking, ilagay mo lang dyan, automatic mag-a-add yung parking na 200. So, magiging 2,576. Babayaran niya is 515. That's down. Kailangan niya set up. Then, ang magiging balance niya is 2,061 on the check-in day. So, halimbawa, pumayag na siya dyan. Ang gagawin niya, ipatype in niya yung pangalan niya. Halimbawa, Josephine. Tapos, set up niya na lang yung names niya. Lagyan mo na lang email. Then, lalagyan na siya ng special request. Then, after nun, continue to payment. Yun na yun. So, mapapansin nyo guys, ang itong setup na to is nasa desktop mode. Pagdating sa phone, ibang itsura nito. So, tingnan natin kung ano magiging itsura nito sa phone, itong booking site. Kasi, ang booking site normally, phone ang ginagamit ng mga guests natin pag binigyan natin itong link na to. So, let's just see kung ano magiging itsura nito sa phone. Ayan guys. So, makikita nyo, ito yung itsura niya sa phone. Ayan. Pag binigay mo yung link sa kanya, halimbawa, sinend mo yung link sa Messenger. So, in-open niya yung link sa Messenger, ganito yung magiging itsura niya. Phone. So, yan yung makikita niya. Kung ano yung mga properties, para yung mga features ng properties. So, mapapansin niyo, mas maganda siya tingnan sa phone. Halimbawa, kanina nga, like, nag-book siya kanina ng 28 up to 29. Tapos, ang pinili niyang unit ito. Diba? Yan yung computation niya kanina. So, set na lang natin, halimbawa, ito na 2 packs. Tapos meron kang parking. Tapos nag-agree na siya sa price. Lagay niyang Josephine. Lagay niya na lang yung sample email. Then type in niya na lang dito yung note. Then kapag okay na sa kanya, continue na siya sa payment. So makikita mo rito, ito yung summary ng booking na ginawa niya. So dapat magse-set up siya ngayon ng down payment na 515. Dito siya magbabayad sa GCash. Yan. Pag nagbayad siya ng GCash,
Ang gagawin niya, siyempre babayaran niya muna yan sa GCash. After nun, i-screenshot niya yung payment niya. Dito niya ngayon i-upload. So, choose lang siya ng file. Tapos kung meron na siyang image, halimbawa ng GCash payment, halimbawa, sample lang na ganito. Yan. Kagaya niyan. Lalagay niya lang dyan. Tapos, sample lang yan. And, submit na. So, ganyan lang ang gagawin niya. Then, pagkasubmit niya, makikita mo, dito, wait lang, may submission. Yan, makikita mo yung booking confirmed. Ayan na. So, nandiyan na yung itsura ng confirmation ng booking niya. Nakalagay na yung details. And, nakapag-pay niya siya ay nakapag-submit siya ng proof of payment. So, ngayon, pagdating naman dito, makikita mo hindi agad nag-update. All you need to do is refresh lang itong file na to. Then, let's see kung pumasok na. Ayun nga, yung booking ni Josephine, pumasok na. So, same thing, dahil nakita na natin yung booking ni Josephine, makikita na rin siya natin dito. Nakalagay dito, nakapag-send na siya ng down payment. So, pero nakikita natin dito, hindi pa natin alam kung talagang nag-set up siya ng down payment. Kasi ang pag pinuksan natin to, makikita natin dito is naka-zero. Wala pa. Pero sabi niya dito, nag-send na siya ng down payment. So, paano natin malalaman kung talaga nag-send siya ng down payment? Diba? Doon sa configuration, meron tayong part doon na payment, yung mga, i-review natin yung mga conditions. So, dito yon. So, makikita natin dito, meron nang nagsabit na dito si Josephine nung payment niya. Tapos, ito yung amount niya is 515. So, confirm. Nag-send siya ng GCash. Then, makikita mo rin, siyempre, pag binuksan mo yung sarili mong GCash, makikita mo na meron siya talagang bayad. So, ang gawin mo na lang dito, i-update mo na lang to na meron na siyang down payment na 515. So, automatic na siya mag-update. Ito yung kailangan niyang bayaran on check-in day. Then, save mo na lang. So, yan. Nakaset up na yung mga bookings niya. Wala, okay na rin yung monitor. All you have to do is to wait for the day kapag mag-update yung booking niya. For example, na ang dumating na yung araw ng booking, halimbawa ito si 21 na. Ang kailangan mo lang gawin dito, siyempre, ipupully paid mo siya. Kung nagbayad na siya on check-in day, halimbawa check-in day, 21 na ngayon, kailangan mo lang i-set up to na 1,850. Automatic mag-zero yung balance. Tapos note ka na lang niya, fully paid. Then, save changes. Then, pagka-save mo ng mga changes, ang mangyayari dyan, di ba, 20 na. Halimbawa, 20 ngayon, 21 na ngayon. Kapag lumampas na itong 21, kapag naka-fully paid na yung item, automatic na itong mamamark as completed, mawawala na siya sa listahan. Pero, kapag lumampas yung date, pero hindi mo siya na-update na fully paid, automatic mag-alert siya dito, sa taas na nakapula. Ibig sabihin, sasabihin niya sa'yo na meron ka pang hindi pa na-update ng fully paid. So, yun ang maganda dito sa template. So, ganun lang yung usage ng template. Then, at maganda dito, pwede mo ito i-customize. For example, itong name na to, all you have to do is click this. Palitan mo ng sarili mong pangalan. For example, my luxurious staycation. Halimbawa, ganun ang nilagay mo. Tapos lagyan mo na lang sarili mong slogan. Pwede mo rin ilagay yung logo mo rito. For example, meron kang logo. Halimbawa, yan, logo. Add mo lang dyan. Tapos kung meron ka pang cover photo, halimbawa ito, cover photo, yan. Add mo lang dyan. Then save. Kapag na-save mo na yan, makikita mo magbabago to. O, pangalan o nakalagay na yan, tapos sarili mong slogan. Then ito yung maging setup ng sarili mong logo. Then at the same time, doon sa pinaka-phone, pag na-refresh mo yung file mo, yung link, for example, ito yung link. So makikita mo, yung cover page na sinet-up mo dito, ito na makikita na yun dito. Then yung logo nandito. Ito na rin yung pangalan ng business mo. So pag tiningnan mo yan ngayon, mas maganda siya tingnan kapag sineset up sinesend mo siya sa mga guest mo. Kasi mas professional yung dating. Dahil nga meron kang cover page, meron kang logo, tapos personalize yung pangalan ng staycation mo. Now guys, meron pa tayo kailangan i-discuss regarding kung paano natin i-connect yung ating calendar doon sa iba pang mga booking sites. So, di ba, kuminsan may mga property tayo na
naka-list sa booking.com, sa Agoda, o kaya sa Airbnb. At the same time, gumagamit ka ng ganitong system or kaya staycation management tool na to. So, paano ba natin i-connect o isi-sync yung kanilang mga calendar para maiwasan natin yung double booking? So, yes, pwede natin siyang i-connect. So, paano? For example, itong Shirley, meron dito tayong part na calendar syncing. So, nakalagay dito not connected pa. O, kailangan lang natin i-open siya. Pagka-open mo sa kanya, meron siyang ibibigay na link na kung sa paano na siya i-connect. Ang purpose nito is itong iCalendar export link. Ito yung ikakopy mo lang to. Then yung link na yan ang ipipaste mo doon sa Airbnb. For example, meron akong sample na Airbnb. To. Punta ka lang doon sa pinaka-calendar. Yan. Yung pinaka-calendar nung unit na yan. Halimbawa, kapareho nun. Then punta ka lang sa availability. Sa pinakababa nun, meron dyan connect to another website. Click mo lang yan. Para ma-connect mo itong yung listing natin kanina, this one, para ma-connect natin itong tool natin sa calendar, copy lang natin yan. Then punta ka doon sa may Airbnb link. Ipipaste mo lang dito yung link. Yan. Pag na-paste mo na yung link, connected na yung dalawa. So, ibig sabihin, every time na magkakaroon ng post ng booking doon sa tool, automatic matatag na rin siya dito. Malalag din siya dito sa Airbnb. Tapos at the same time, vice versa, kunin mo rin itong link ng Airbnb. Di ba meron siyang sariling link? Yan, copy mo lang din yan. Tapos, doon naman sa tool mo, ilagay mo siya dito. So, lagay mo lang siya ng pangalan ng Airbnb. Tapos, copy mo naman yung link ni Airbnb dito. Then, ang gagawin mo sa dalawa, i-connect mo yun. Pag kinlik mo yun na connect na yun, automatic magsisync na yung kanilang calendar. Yung calendar nila. Then, lahat ng booking na nandito sa Airbnb, automatic, malalag na rin siya dito. Tapos, sa system mo, dito sa calendar mo. So, nag-a-update yun every 3 hours. So, once na ma-sync mo yung dalawa. Pwede mo rin yun gawin syempre, sa booking.com. Aside from Airbnb, pwede mo siya gawin sa booking.com, sa Agoda, o kaya sa iba pang mga booking sites na kung saan meron kang listing. So, ganun ang pagkoconnect natin ng calendar. So, copy mo lang yung link, paste mo doon sa link, sa space ng Airbnb, copy mo yung sa Airbnb, paste mo dyan dito. Tapos, repeat lang. Ganun din gawin mo sa booking.com kasi meron din sila ganitong features na pwede ma-connect yung mga calendars. Ganun din sa Agoda. Ganun mo lang i-connect yung mga calendars nila. So, guys, if you think this staycation management system is really good para i-manage ang inyong staycation business, give us a thumbs up and paki-like na lang and share itong video na to, and paki-follow na lang namin itong aming YouTube channels, and also follow nyo na rin yung aming Facebook page na JMSA Templates para makapag-produce pa kami ng mas marami pang templates na pwede makatulong sa mga iba't ibang business na small and medium enterprise na business like ganito na staycation business. So thank you everyone for always supporting us. Have a good day everyone.